consider yourself smart, average, or stupid? Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Si Ma'am Gina Acosta po, siya ay nagtatrabaho ni VP Sara Duterte sa mahaba-habang panahon bago ho ito naging vice presidente na siya po ay nag-serve sa Davao City, mga kabalitaan, bilang administrator ho. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba nagtitununto mo direct? Ito yung mga pinag-uusapang bilyong-bilyong nawawala sa flood control. Ba't hindi ko kayo nagsasalita? Dadagat ang Bida News Update. So ipapakita ko natin dito sa inyo, mga kabitan, itong kawalang modo. Ito talagang walang modo ho, dahil walang pinag-aralan itong animal na ito. Itong si Rapi Toplok alias Boy Datong, mga kabalitaan. Mantakin nyo po, isang mataas na opisyal ho sa ilalim ng Office of the Vice President, yung disbursement officer ni Sara Duterte na si Ma'am Gina Acosta. Kung paano niya po dito nilalait, binabastos sa harap ng maraming tao o sa publiko, mga kabaitan. Kung paano niya winalang hiya itong mataas ang pinag-aralan kumpara sa kanya ni isang diplomang wala man lang may pakita ho. Dahil ito ay mangmang at literal na bobo at walang modo, itong si Rapi Toplok aka Boy Datong, mga kabalitaan. Hindi mo natin ito papalagpasin. Talagang titirahin, bibigwasan mo natin tong hambog na animal na ito dahil yung kanyang pagiging impartial na senator judge ay hindi niya ho ginampanan. Payag po ba tayo sa ganitong klaseng senator judge na nagpakita na ho ng pagiging bias po sa impeachment hearing na ito laban kay Sara Duterte? Ito, panoorin natin yung kanyang kagaguhan dito, mga kabalitaan. Consider yourself smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. kapagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Kernel, mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat Hindi, sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po ipirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. O, di ba? So,
Di niya ho matanggap-tanggap yung explanation ho dito ni Ma'am Gina Acosta. Sinabihan niya na ho ditong stupido na kabalitaan. Ibig sabihin lang ho nito, itong klaseng senator judge ay hindi ho talaga nakapag-research o nakapag-aral ho mga kabalitaan kung anong gagawin niya ho rito mga kabalitaan. Dahil kung tama ho siya at siya po ay impartial ho rito, sinabihan niya na sana si Ma'am Gina, ma'am, ayusin niyo po yung pagsagot sa mga tanong na ito dahil kami ay magbibigay ng desisyon kung kami ay buboto para sa acquittal o para to convict yung ating pangalawang Pangulo. Nakasalalay ho sa inyo ang acquittal ni Inday Sara Duterte sa mga sagot nyo sa mga katanungang ibinabato ho sa inyo. Ganun ho sana. Hindi porket di niya maamin-amin at matanggap-tanggap na itong si Gina Acosta ay kung ano lamang ho yung mga tinatanong nito, ayun lang po sinasagot base po sa kanyang personal knowledge o personal na kaalaman ho during that time na sila po ay nag-disburse ng pera mula sa confidential fund sa isang Colonel La Chica mga kabalitaan. Wala naman sigurong rason kung iinsultuhin mo, babastusin mo, dahil yan po ay hostile witness na magpapatunay na walang ginawang paglulustay ng pera yung pangalawang Pangulo na si VP Sara Duterte dahil yung sa kabila ay matindi yung akusasyon ho nila mga kabalitaan. Parang sinasabi ho nito na si Sara Duterte ay may ginawa ho talagang kalukuhan sa 125 million pesos mula ho sa confidential fund mga kabalitaan. O sino po ba yung stupido rito? Sino po ba yung tanga ho dito mga kabalitaan? Tapos magsasabihan mo ng hindi maganda? Ano bang naabot mo sa buhay mo, Raffy Tulfo? Sumikat ka lang naman dahil sa programa mong napaka-chismoso mo. Away pamilya, magaling ka lang dyan. Nung binanatan mo, naniwala na sana kami na binanatan mo yung PCSO at pinahiya mo talaga yung chairman doon. Ngayon, ilang linggo lang, hindi ka na nagkapagsalita. Bakit? Nabubusalan ka rin sa maleta ni Tambuaya at nitong si Liza Tanas at Bobo M? What? Yun lamang po ipagtatanong. Akala ko ba namin na ikaw ay anti-corruption? Bakit po ba parang kumakampi na ho kayo sa mga corrupt official na nakaupo ngayon sa kanilang posisyon sa Bobo M administration na ito? Akala ko ba panig ho kayo sa katotohanan? Tila bagang may pinagtatakpan na ho kayo dito? Takot ka bang may imbestigahan itong si Erich Sylvester Tulfo dahil siya ay nabigyan ng napakalaking pera mula di umano sa mali-maletang pera ng inihatid ng ilang mga 18 ex-Marines mga kabalitaan. Kung magkapagla itong animal na ito, yung gagong to, akala mo kung anong meron sa buhay nito. May pera lang, akala mo kung sino nang makapagsalita. Kung titignan natin, itong si Raffy Tulfo mga kabaitaan, wala ho talaga itong pinag-aralan. Bobo ho to sa lahat ng bobo. Dahil nga po, siguro, siyempre, alam naman natin, dinadaan nila sa dahas yung programa, nagpapasikat, hanggang nakilala, kaya nagkaposisyon ho sa industriya ho ng pagbabalita or broadcast industry mga kabaitan. Ano bang meron kay Gina Acosta? I-check na natin yung background nito ni Ma'am Gina mga kabaitan kung hindi ba maiha itong toplok na ito. Si Ma'am Gina Acosta po, siya ay nagtatrabaho ni VP Sara Duterte sa mahaba-habang panahon bago ho ito naging vice presidente na siya po ay nag-serve sa Davao City mga kabalitan bilang administrator ho at budget offices from 2016-2022 habang mayor pa ho itong si VP Sara Duterte. Siya po ay kumakatawan bilang SDO for Davao City's confidential funds from 2019 to 2022. At siya rin po mga kabitan ay transition to the office of the Vice President. So, tumaso yung kanyang ranggo. Siya po ay naging SDO o SDO Handling Confidential Allocations from 22, 23 and remains employed as staff member
sa office po ng Vice Presidente as Vice Presidential Staff 6 mga kabaitaan. Tapos, pagmumurahin mo, babastusin mo sa harap ng tao, kahit hindi mo man maintindihan o kahit hindi mo katanggap-tanggap yung kanyang pagtatanong, gaganunin mo yung tao, ipapahiya mo. Ano bang credential meron ho kayo, Raffy Tulfo? Naging senador lang kayo, ganun na ho kayo kayabang. Ito yung mga pinag-uusapang bilyon-bilyong nawawala sa flood control, ba't hindi ho kayo nagsasalita? Ba't hindi ho kayo kumikibo? Hindi nyo sinusuportahan yung minority, in particular ho kay Senador Cayetano, Alan Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. Ha? Ba't hinahayaan yung magkakagulo kung kayo po ay nasa tama, kayo po ay para sa bayan, para sa taong bayan, nung nagkagulo, sana po magitna na ho kayo, hindi na kayo kumampi sa mga kawatan na mga kasamahan nyo dyan sa administrasyong ito. Tapos gaganunin nyo po mga kabaitan. Ha? Ano bang nakain tong taong to? Ano bang ipinagmamalaki ho nito? Tapos ito yung klaseng taong iboboto natin. Mas kagalang-galang pa ho itong si Tatay Digong Duterte. Dahil pag siya po ay nakapagsalita, naku, ang tindi ho. Ang lahat ng mga nakikinig ay talagang tiklop, natatakot at may respeto. Pero pag ito ang nagsalita, tingnan niyo po yung post ni Boy Datong sa kanyang Facebook po at pinaliguan ho ng emoji na natatawa. Dahil nga po sa kawalang hiyaan nito at sa kabalbalan nito mga kabalitaan. Tapos babastusin niyo si Gina Acosta. Naku po, napakawalang kwenta talaga itong ulol na ito mga kabalitaan. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your Honor. So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos, meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba tinunto mo dire? Napakagago talaga tong taong to. Tinunto na. Sumagot na nga ito eh. At saka nagsasabi na nga na sobrang tanda niya na hindi niya maalala. Ba't pinagpipilitan mo pa yung sarili mo na ipapaamin sa kanya? Siya nga nakiusap na nga siya mga kabalitan na hindi niya na maalala. At kung makapanglait tong gagong to, akala mo wagas talaga, sobrang wagas. Kala mo walang anomalya ho. Kala mo hindi may pagkamanyakis tong animal na ito. Kung wala lang tong pera, may lalapit bang mga chika babes sa kanya? Wala. May pera lang to, kaya medyo parang suki na ho siya sa mga chika babes, mga kabitan. Kala mo sinong napakalinis tong gagong to? Kung ano na lang pinagsasabi ito sa babaeng nakakaw, hindi nyo ba alam itong asawa ni Gina Acosta ay may iniindang karamdaman ho na sobrang nakakatakot ho mga kabalitaan. Yung kanya pong sitwasyon, hindi ho biro ho to mga kabalitaan. Sinasalang ho siya bilang hostile witness. At sana man lang nirespeto ho dito ni Tulpok Datong Aboy Datong. Ni Raffy Tuplok mga kabalitaan. Sana nakinig man lang siya, nirespeto niya man lang yung ano yung kanyang mga sinasabi ho rito. Dahil hindi ho biro mga kabalitaan na ikaw isasalang dyan sa witness stand at marami magtatanong sa iyo at sigurado hindi mo na masasagot ng perfecto ho yun. At kung ano lang yung naalala mo at kung alam mo ay tama, ayun po talaga yung dapat sabihin. Kung sa tingin ni Oplok na hindi tama, edi huwag niya nang bastusin dahil sila po ay senator judges na buboto lamang base sa kanilang mga nakikitang impormasyon o nakukuha impormasyon, nakikitang mga ebidensya at yun po ay kanilang pagbubutuhan. Hindi yung babastusin mo, hindi yung alipustahin mo at pagtatawanan mo. Tapos sasabihin mo, huwag naman kayo magtinunto. Parang sinabing, huwag mo kaming gagaguhin dito. Ganun eh. At
hindi niya inisip, babae na may edad na rin ho, mga kabalitaan. Sana hindi ito mangyayari sa iyo, Rapi Oplok, dahil hindi ho sa lahat ng panahon ikaw ay makakaupo dyan bilang senador ng ating bansa. Nagkataon lang na sumikat ka sa social media at napapaniwala mo yung mga followers mo na ikaw ay isang magaling, at para sa masa, nung nakaupo na ho kayo dyan, kinalimutan nyo na yung mga pinangako nyo sa taong bayan, at yung kaplastikan nyo lang yung pagpapakitang tao dyan sa social media, dahil ikaw nga mismo, sarili mong pamilya, di ba? May anak ka sa iba, may asawa ka, tapos nagpakasal ka kay Jocelyn, binago mo pa yung araw ng kapanganakan mo. Okay sana kung wala tong ginawang, wala tong anomalya, ganun ho umasta itong animal na ito. Hindi niya ho inisip na pansamantala lamang ho yung kanyang pagiging senador, subalit inaabuso niya po yung kanyang pinagkaloob na kapangyarihan para ho sa kanya mga kabalitaan. Kaya maghihintay lamang ho tayo sa tamang panahon sa 2028 po. Lahat ng mga senador na bastos at gustong i-impeach ni Sara Duterte, alam na this. Tayo po'y gaganti sa kanila sa 2028 presidential election po. Huwag ho nating hayaan na sila po'y makakabalik sa pwesto, at dapat managot ang mga taong kawatan na kailangan harapin ho nila yung konsekwensya na kanilang ginagawa pa sa taong bayan, dahil yung ginawa ho nilang pagnanakaw, nakikita na ho, ipinapamukha na ho sa lahat ng sambayanang Pilipino, yung mga pagbaha at yung mga tambak na mga basura ay katumbas ho yan sa kanilang mga ninanakaw, mga kabalitaan. Kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, follow, like, and share po sa Facebook, at of course po sa ating munting bahay, subscribe kayo at pindutin ang notification bell. Dahil ang danagan balita mo, komentaryo mula Tigo. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik. Wawa chup chup. Peace out. Balita.